Okay, so this is laptop number 77. 77. So HP EliteBook. Okay, HP EliteBook. Okay pa, kompleto pa. Medyo marumi lang. Okay. Ito yung supply nito. Okay, so plug in natin. Okay. So the current is, it draws 17 milliamps. Okay. 17 milliamps. Okay. So normal yan. Try natin, open. Oh, medyo marumi lang. Medyo punas-punasan natin yung screen. Ay, alikabok. Medyo daming ano. Kita nyo, dami. Core i5, so not bad. So saka natin linisan, power on muna natin kung gumagana. Okay, nag-ilaw yung mga lights niya. Meron. Okay, good. Yan. Ang maganda ngayon sa sa itong batch na nabili natin is halos kumpleto, no? Sa natingnan ko, halos kumpleto. Mayroong mga screen at saka battery at buo, no? Unlike nung last batch, yung unang batch na nabili natin na maraming walang screen, walang keyboard, no? Walang keypad, walang battery. Ngayon halos medyo kumpleto siya. Out of 48 units, parang dalawa ang walang screen lang at saka yung iba walang battery, pero mas marami yung kumpleto, no? Majority doon sa yung kumpleto. So not bad. Okay, ito buo. So, posible wala na itong hard drive sa loob. So, normally, no, it draws like 1.68 milliamps. Amperes. So, 1.68 amperes. 32 point something watts. So, that's normal. Okay? 19.09 volts supply. So, check natin kung kasi yan, lang siya ng non-system test or test error, replace any key when ready. So, posible walang hard drive. Unplug natin. Kung gumagana battery nito. Wala na rin, baka lubat lang battery. Pero kompleto siya, guys. Yan. Grabe dumi. So, yan, may battery naman siya. Pero wala kung okay pa siya.
check natin ang hard drive. Ito RAM. Wi-Fi card. Wireless card niya. Dito yung RAM. RAM niya is 2GB. 2GB pero mayroon tong onboard na RAM, no? So maybe there's another 2GB sa or di kaya sa other side of the board, no? Sa other side. Kasi mayroong mga ganong design na doon sa other side, mayroon pang RAM doon. But posible wala na itong hard drive. Meron pa. Parang meron. Wala. Bakante na. Wala. Yan. Bakante na. So, lagyan natin siya. This is, by the way, this is number 77. Okay. So, lagyan natin siya ng hard drive. $500. This one, 500 GB. Okay. Ito. Hanapan na iba. Yung ano. Ito, 500 GB din. Okay. Kasi may screw dito pa eh. May screw pa dito. Ano maliit na screw. Laki ng ano. Maluwag pa rin. Laki ng butas nito.
ko makita ang bolt nito. Laki. Yan, saka natin lagyan ng bolt. Kabit na muna siya natin dyan. Natin ito. Okay. So, hindi pa siya nabuksan. Okay pa siya, no? Good pa siya. So, grabe na talaga. Alikabok sa screen, no? Tagal tong hindi na ano, nakatago lang. So punasan natin ng alcohol. Ito. Ito yung screen. Grabe yung nakahasa. Sok-sok na yung mga nakabok dito sa screen. Okay. Lagyan natin ulit. So yung pag pinlug-in mo yung power supply, no? Yung normal niya na hindi pa siya naka-power is
Yan, 17 milliamps. Pag, ibig sabihin, pag tumaas yan, no, ang current, hindi na yan normal. Ibig sabihin, tapos nag-drop yung voltage na, say, 19.09. Nag-drop yan into like, maybe, depende sa short, no? Kung grabe ang short sa loob, ibig sabihin pwedeng mag-drop yan into even 1 volt. Pero kung hindi naman yung mga medyo partial shorted lang, say mag-drop yan to like 17, 16, no? Pero pag normal, hindi talaga magda-drop ang voltage mo. Then yung current mo is tama lang, yung standby current niya is 17 milliamps, no? So pag i-turn on natin yan, i-power on natin, tataas yung current natin. Yan, nag-power on siya. So 1.7 amperes. So that's the normal. Okay. So nilagyan natin ng hard drive. Hindi siya nag-display. So baka problematic yung nilagay natin na tanggalin natin ulit yung hard drive. Baka may problema yun. Tanggalin natin. Check ko muna ulit yung RAM. Baka nagluwag. Okay naman. Try natin power on. Plug in. Power on. Ano? At wala nang picture. Oh. What's wrong? Simpleng nasira natin. Wala man, nilinis lang natin Yeah, try natin tanggalan yung battery. Nilinis na natin yan, tapos ayaw na. Plug in natin. Power on. Ayaw na mag-display. What's wrong? Why? Check natin yung RAM ulit.
2 GB. Power ulit. Posible na ano, may lumuwag. Ayan na. Luwag siguro yung ano, yung memory kanina. Balik natin ulit yung balik natin yung battery niya. Balik natin yung hard drive. Open hard drive. Huwag lang muna natin lagyan ng cover. Tingnan natin muna. Try muna natin. Para nalalaglag yung hard drive. Okay lang. Plug in. Power on. Ayan na. Okay na siya. So, tingnan natin. Lalagyan natin ng hard drive. F1, system information. Ayan. Ano niya? Hard drive niya. Ang RAM niya is yan. 4 gigs, no? Yung sabi ko kanina, 2 gigs yung sa taas. Sa other side of the board is another 2 gigs. Kaya 4 gigs. Or pwede rin yung another 2 gigs on board mismo sa board. Or naka card dun sa other side nakalagay. So CPU i5. Okay, CPU Intel Core i5 CPU 2.4 gigahertz CPU speed. Okay. Boot system F9. Hard drive. See? Ayaw mag-boot sa hard drive. So, try natin lagyan ng kabit natin tong DVD-ROM natin. USB. Okay. So, mayroon ng Windows sa loob. Ayaw mag-control alt delete.
Power on ulit. F9. F9. Okay, boot natin sa USB CD-ROM. Enter. Natin kung basahan niya yung installer natin. Tagal ah. Ang tagal. Yan, nagbabasa naman siya sa DVD-ROM. Tagal mag-react ah. Tagal magbasa. Seven. Ito ba yung Windows 7 natin? Hindi na mabasa eh. Balitan natin yung DVD-ROM natin ng iba. Ito, subukan natin. Baka nasira na itong... Baka nagasgas na itong ano natin, installer natin. Palitan natin na yan. Uli. Ayaw magbasa. DVD-ROM. Okay. Basahin niya.
Wala, hindi na mabasa yung installer natin. Problematic na. Boot device. Enter. Hindi na mabasa yung installer natin. Ayan na, parang nagbasa siya. Okay, good. Nagbasa na. Yan. So, tingnan natin what will happen next. Okay, starting Windows 10. So, yung style natin ngayon sa kada unit, no? Talagang tapusin na natin simula sa hardware troubleshooting hanggang sa software troubleshooting. Like ito, installation ng operating system, pati application na pwede nating ma-install. So, talagang tapusin natin yung every unit or laptop na i-check natin, no? Yung tatapusin natin siya hanggang sa talagang totally running na siya. Kaya like yung dati na style natin na check muna natin isa-isa, then balikan na naman natin, no? Parang chine-check muna natin kung ano yung mga problema, then itabi muna, then lahat i-check, then balikan na naman para i-troubleshoot. So ngayon, eto, sa kada check natin is tuloy-tuloy na. Kung kaya nating i-fix na natin diretso hardware and software. Okay? Para wala tayong balikan. Ibig sabihin, pag nabuo yung isa, tapos na siya. No? So, next na tayo. Install. Kasi doon sa yung yung previous batch, marami pa doon yung hindi na-installan ng operating system. So yung natabi natin na running na yung hardware pero wala pang mga operating system yon. So babalikan pa actually yon. So ngayon itong batch na to, talagang once na natapos na natin siya i-fix. So lahat fixed na, hardware and software. Kumbaga ready to use na siya. So 64-bit or 86, no? So dito tayo sa 64-bit, kaya niya yan. So siguro gamitan natin siya ng professional. Okay, next. Accept. Next. Etong upgrade at saka custom or advance, no? Alam niyo naman siguro, or sa mga beginners, yung upgrade. Kung mayroong previous ito na installed program, pati na yung mga applications mo, yung files mo intact pa rin.
no? Pag i-upgrade mo lang yung OS. Pero whereas dito sa advanced talagang totally ah mag-i-start siya sa scratch talaga, no? Yung babaguhin talaga yung buong hard drive. So, pag pinili mo itong custom or advanced, ibig sabihin, be sure na wala ka ng files na isi-save or kailangan dun sa hard drive mo or else mabubura na lahat yon. Kung meron kang mga save na mga important files doon, so i-ano mo muna, i-save mo muna or i-transfer mo muna sa iba bago mo ito bago ka mag-ano dito sa ganitong option, no, sa custom mag-proceed, or else mabura lahat yun, ma-reformat yun yung hard drive mo, mabago, so burado lahat. Okay, so dito tayo, wala naman tayong problema, wala naman tayong importante na files doon sa hard drive na nilagay natin. So dito tayo sa custom or advanced. So ayan dito, partition, no? I-delete muna natin itong mga existing partition niya. Okay, then delete muna natin yan. Delete. Ito rin, delete. Lahat i-delete natin. Ito rin, delete. Okay, so isa na lang yan. So that's 500 gigs, so 465 GB. So, pwede natin to ihatiin sa dalawang partition. New. Let's say 50-50 natin. Or let's say gawin natin itong first partition wherein dito natin i-install yung OS natin is pwede natin itong taas-taasan ng konti. Like maybe 60-40, no? 60% itong primary, then 40% yung extended partition. So, ilagay natin mga 250 GB or 250,000 MB. Apply. Okay. Then, yung unallocated is itong 221.6 GB. So, new. Okay na yan. Yan. Okay na yan. Lahat. Dalawang partition lang. Apply. Okay, that's it. Then, dito tayo sa primary this 0 partition 2, no? Format. Okay. So next. Ayan. So install na yan. Okay. Sit back and relax muna tayo. Hintayin natin matapos. Okay, so nag-restart na siya. So malapit na matapos yung installation natin. So nagre-restart na siya. Okay, starting Windows. So, kayang-kaya ang Windows 7, no? So, almost done na siya.
a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party. Okay, completing installation. Have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I Okay, starting Windows na naman ulit. Malapit na. 2 minutes na lang. Okay, yan. Setup is preparing your computer for first use or first time. Okay, so bigyan natin ng pangalan. Next, wala lang password. Okay, as leader. Okay, updated yung ano niya, calendar niya. Pati oras niya. Okay, next. Tapos na. So, goods na talaga siya, no? Kayang-kaya yung Windows 7. So, hopefully, supported niya lahat ang hardware. Pati, lalo na yung Wi-Fi card niya or wireless LAN card niya. Para wala tayong problema. Hindi tayo mahihirapan maghanap ng driver, no? So, nakita nyo, ayan, tingnan nyo muna yung power supply. Yan ang normal, no? Yan ang normal. Nasa mga 1 point something amperes ang current. Okay. So, tapos na. Oh. What's wrong? Nag-restart na. Starting Windows again.
What's wrong? Yan. Okay, patapos na talaga siya. Preparing your desktop. So, installan natin siya ng Office after. Yan. So, tapos na talaga siya, no? Yan. Very fresh. Press Windows. So, hopefully, oh, that's sad. Hindi niya supported yung LAN card, no? That's bad. So, kailangan natin maghanap ng driver nitong LAN card. Okay. Then, hindi rin siya nag-charge. Battery number 2 not present. Battery 0% available plug-in not charging. So, problematic din yung battery niya. Anyway, sige lang. Saka na lang natin problemahin yung sa wifi niya. So, at least tapos na yung Windows. Then, installan natin siya ng Office, Microsoft Office 2013. Okay. Okay siya, medyo mabilis naman. Yan. Oh, may sarili pala siya, hindi ko napansin, may sarili pala siyang DVD. My goodness. Ilan dito ta? May sarili pala siyang DVD. Okay. Yes. Office. Okay, accept, continue, install now. Okay. Hintayin natin matapos. Actually, sa tingin ko pwede ito sa Windows 10. Sa tingin ko lang, ha. Okay. Try natin i-run ang Windows 10 after kung mag-run siya. Ibig sabihin, kaya niya Windows 10. Windows 10, sana i-install natin ang Windows 10. I-cancel muna natin tong installation natin ng Office, Microsoft Office. Cancel muna natin to. Subukan natin i-run yung Windows 10. Cancel muna natin yan. Yes. Close. Okay. Then, from USB. So,
Windows 10 parang dito. Pag hindi siya mag-error, ibig sabihin, kaya niya Windows 10. Yan, ito Windows 10 to ha. Sit up. Yes. Siyempre, pag kaya niya Windows 10, medyo advantage pa rin kung naka-Windows 10 siya kumpara Windows 7. Ayaw. Yes. Wala, hindi kaya. Hindi siya mag-proceed. So, hindi niya kaya Windows 10. Ulit. Yes. Ayaw. Okay. So, di kaya Windows 10. So, hanggang Windows 7 lang siya. So, hindi ko na lang i-video yung masyado na mahaba yung video natin. Almost 1 hour na. So, hindi ko na lang i-video yung pag-install ng Office. So, stop ko na yung video natin ito. Ang importante, yan, running na yung Windows, no? So, yung mga application, walang problema yan. Tapos, itong sa niya, sa internet, hanapan ko pa yan ng driver. Pero, ang importante nito, okay na yung Windows, right? So, goods na to. So, this is HP EliteBook 8440p model, no? Core i5. EliteBook, HP EliteBook 8440p. Ito. Okay. So, yun lang. Bye.